Good day everyone. Try nating i-analyze yung chart using our manual top-down analysis. On a monthly time frame, lagyan natin ng resistance, yan, line, and support. Yung last month, April. And this month is May, Pero try nating i-analyze on a monthly basis, Kung papansinin natin itong price action na to, tumaas siya with volume. Habang may volume na ganyan, si price tumataas. And then on the month of anong month ba to? March. Yung March, bigla siyang nag-drop, but then again with volume. And then nag-bounce dito yung price. Ayan. May wick or may rejection ng buyer. Yung pagbaba, ni-reject ng buyer. And makikita natin itong area na to parang dinidepensahan ng buyer. And on the month of April, nag-bounce yung price hanggang dito. Ayan. Dito sa, yan, yung nilagay natin resistance na yan. From here, di ba, yan. Bumaba, then tumaas, then reject ulit. And kung pagkukumparahin natin itong dalawang tong candlestick na to at ito, napakaliit ng body. So, ibig sabihin, on the month of April, indecision yung market. Equilibrium, balance, parang ganon. Saan pupunta? Parang hindi decided saan pupunta. Pero tingnan niyo yung volume na itong month of April. Mataas ang volume, pero yung price, bumalik lang halos kung saan siya nasa gitna. Kaya nga indecision. And this month of May, so halos magdadalawang linggo, still yung price nandun pa rin sa area na to. And kung papansinin niyo yung volume, there is no significant volume to push the price na tumaas, no? So parang walang suporta. So posible na ito ay magsa-sideways pa rin. Parang ito, sideways lang din ito. On a lower time frame, sideways to. So let's us go down weekly. Ito yung rejection ng buyer. Then tumaas yung price until here. And then bumaba, nag-bounce ulit dito. Yan. Pag bounce dito, tumaas ulit. Yan. Tumaas. Kaya nandito nauuntog. At ano to? This is the previous week high. Last week, previous week high. Parang gano'n. And then merong weak or buntot. Nire-reject nung price. Nire-reject yung price dito sa area na to na tumaas. And look at the volume, no? So, average yung volume. So, the previous week high is acting as significant resistance. At meron siyang buntot, which is a sign of seller's rejection. Then we go down daily. Sa daily, makikita natin itong pagbaba na to. This is the downtrend. And then there is a break of structure dito sa trend line na to. Trend line. And during that impulse, na-create yung previous week high. And then kung lilingon ka sa kaliwa, ito, makikita mo, itong area na to, previous resistance, na break, previous support, na break, and this is now acting as a significant resistance. Na break,
The break of support, it becomes resistance. Nag-bounce dito sa previous month low, and then nauuntog uli siya dito sa previous week high, which is now acting as a resistance. And nagkaroon siya ng, on a daily time frame, nagkaroon ito ng tinatawag na inverted hammer. An inverted hammer is a sign of reversal. Sign. It's not yet confirmed. Kaya nga pwede pa rin talagang tumaas at tumaas naman on the following day of Friday. And on the late night ng Friday, nagkaroon uli ng pag-reject. And then bumalik uli yung price below the previous week high. So somehow the previous week high ay parang pinapakita niya na talagang medyo matibay siya. Kaya lang, with this candlestick na daily, we're expecting that the price will go down. Pero hindi rin nangyari. So, the market is parang indecision. Tingnan natin yung volume. Ayan. Walang significant volume. The volume is just average. Ayan. From how many days, average lang siya. So, kahit na nagkaroon ng tinatawag natin non-farm employment change, no? Ang non-farm employment change is good for the UST. So, we were thinking that the price will go down. But still, hindi pa naman sigurado. Maaring yung high impact news na yun is magkaroon ng delayed reaction that eventually talagang ibababa. Kasi nag-breakout dito, hindi pa siya nagpo-pullback. And the price usually, nagkikreate siya ng, pag nag-change siya ng structure, nagkikreate siya ng, ayan, sideways. And then pag nag-break na siya, so babalik yan for a retest. For a possible retest ng market. So, saan siya posibleng mag-retest? Dito sa area na to. Kung saan siya nag-breakout. Kung mag-change tayo ng line, ayan, ito siya. Dito yung, di ba, ito, high, lower high, lower high. So, ayun yung change of structure. Ayun yung choke dito, na-choke yan, choke. So, na-choke. So, ito ngayon. Na-choke dito. Ito ngayon, nauuntog dito sa previous week high. So, posibleng mag-pullback yan. Pullback. Breakout. And mag-retest or correction. And then, we wait for a rejection. Kasi kung na-choke dito yan, ang possible na magiging trend yan is uptrend. Pwede rin naman sanang mag-trade dito, pababa niya, basta pagbaba niya. Yun nga lang, may pagka-counter trend kasi nga, if this is downtrend, yan. And then there is a choke, possible na magpo-pullback, di ba? Breakout, retest or pullback or correction, and then dito we wait for a rejection. Pwedeng bumaba pa rin yan below this previous week high, previous month low. Pag bumaba yan at bumalik ulit sa loob, so yun yung rejection. Ayan. And this is the liquidity sweep. Kasi may mga, ayan, tulad yan, double bottom, triple pa nga eh. May mga liquidity dyan. Na pag nagkaroon ng liquidity sweep, that is the time na magre-resume yung uptrend. Ano ba yung posibleng dahilan bakit nagre-resume yung uptrend? We need to go back doon sa monthly. Ang dominant trend naman talaga is uptrend. And then this is a pullback. And mapapansin nyo, hindi na naitulak yung price para bumaba pa. Dito, wala na. So dito, para bang itong area or zone na to is acting now as a zone, strong
support. Hindi na nga na ito ngang last April hindi na naibaba yung ito yung low niya, ito na. Ito yung low, ito na naging higher low na. And then dalawang beses na siya ngayon. No? Yun nga lang, there is a liquidity sweep dito. Kaya posibleng balikan ito bago mag-resume. Coming from the dominant trend of uptrend pullback. Then consolidation, di ba? Sinasabi na yung consolidation. Ito yung action ng mga institusyon para mag-ipon ng lakas. Dito sila nag-iipon. No? Or ito yung tinatawag nating liquidity zone. Habang nagsa-sideways yan, pag nandito sa baba, there are buyers. Pagdating sa taas, there are seller. So, may stop loss dyan, may stop loss dito. Kaya pag yan nag-sideways babalikan niya yon to stop loss hunting. And then, even yung mga sell stop, yung bago bumaba, magse-sell, may stop loss din yan. Kaya pagbalik niyan, wipe out din ito. And then wipe out ulit yan. Wipe out yan. Then usually, pag nag-breakout yan, you wait for the pullback. And this is monthly time frame. Ha? All the reasons talaga para and later on, tataas. Then weekly, so yun na nga, nag-hold yung previous week high, pero nag-hold din yung low. Ayan o. Diba? Resistance, na-break, support. Nag-bounce, support. Nag-reject sa ilalim, umakyat uli, becomes support. Zone. So, ibig sabihin itong zone na to is strong. Ngayon, lumalabas parang ito ngayon ay ito. Parang ito ngayon, nagre-retest lang ito dito. On a weekly, weekly time frame. Kaya lang, since hindi naman tayo mga swing trader, so, on a daily time frame, this is downtrend. Ito yung market structure ni gold on a daily time frame. Kahit na i-line natin yan, downtrend yan. And then there is a choke. If there is a choke or change of structure from downtrend, so itong choke na to, nanggaling to sa sideways, sa inyong liquidity sweep. Then, possible pullback. And there is another liquidity sweep below this. So, all the reason para mag-pullback is for a retest. Una-una, the market hindi yan gumagalaw na dire-diretso pataas. Kailangan niya mag-pullback. Yun yung natural na galaw ni market. So, saan babalik? Kung saan siya nag-breakout, pwedeng dito, babalikan niya yan, or pwedeng balikan niya yung order block. Paano tayo magkaka-idea? Yun yung sinasabi, breakout, correction, or retest, and then wait for a rejection. What if magkaroon ng rejection dito? You can enter the trade, and then TP doon sa pinakamalapit na major swing, yan. Swing high, yan. Or kung dito naman, dumiretso dito at dito nagkaroon ng rejection, breakout, rejection dito, pwede yan, TP dito. But usually yung candle, ang nangyayari tulad yan, diba, meron ng rejection, breakout, nagkaroon ng rejection dito, pero hindi tumuloy. Although na hindi tumuloy, nag-hold pa rin itong resistance. Kaya we wait next Monday what will happen, kung ano mangyayari.
Kaya lang, since ganyan yung character ni gold, kaya yung iba talaga, usually sa gold, scalping lang. Pagka panalo na, labas na. What if pumasok ka dito, nag-bounce, bumaba, 20, 30 pips, labas na. Kasi posible to. Ito, posible. Unusual para sa akin to. Usually, pag ganito, didiretso na yan. Hindi dumiretso. So, maaring because Friday na siya. And we'll see on Monday. Kasi andito pa rin talaga siya. Ito, ano. So, if the price is tumaas na ganyan, so lalong nalagdagan yung buyer. And there are stop losses dito sa ilalim. Alam ni institusyon yan. And then, since hindi na break yung resistance, nadagdagan din dito yung mga seller. At stop loss nandyan. So, still there's a chance of liquidity. And since magpa-Friday na, so maaaring hindi na na-sustain yung activities ng market na magkaroon ng liquidity sweep din sa atin. Kasi syempre, mag-Friday na eh. So, pa-close na ang market. But don't forget that the price still, hindi pa niya to nare-retest. And usually, pag ganyan, binabalikan niya talaga. On the lower time frame, makakakita tayo ng mga order block, fair value gap. Yan, tulad yan, dito. This is the high, and this is the low. This is already a fair value gap or liquidity pool. So, pag ganyan kasi, masyadong mabilis yung price. So, may mga buyers na nalaktawan dahil walang seller. Kaya may ganyan. Yan, ibig sabihin, inefficiency or hindi balance. Kaya kailangan mabalance yan. I-rebalance yan. Para ma-rebalance yan, kailangan balikan. Wala pa, hindi pa siya binabalikan. Hindi pa siya mitigated. Yun naman ang term ng iba. Ito tayo ng 4 hours. So, 4 hours, ayan. Pwedeng from here, ayan, nagkaroon ng konting correction. Tapos, ito yung impulse. No? Or pwede rin naman from here, we can consider this as order block or the bullish order block. Pwedeng ganyan, ayan. Ayan. Pwedeng ito. We can consider na ito ay pwede nating gawing konto, no? Let's say, pwede natin sabihin na bullish order block. Ayan, bullish order block. Ayan, pwede natin sabihin na bullish order block. Bakit natin pwedeng sabihin bullish order block yan, ano? Ang requirements kasi ng bullish order block, kailangan merong strong impulse. Eh. At yung mga candlestick na yan, kung mapapansin nyo, puro green, walang hesitation. Kailangan nagkaroon siya ng break-up structure. Ito, this is high, ano? Most likely, this is lower high. So, nagkaroon ng, dito, choke. Yan, nagkaroon ng choke dyan. At kailangan, during the choke, talagang makakuha ng impulse yan that it will leave inefficiency o yung tinatawag na fair value gap. Yan. Sa 4 hours, may fair value gap yan. Balik tayo ng 4 hours. So, ayun yung mga fair value gap. Ba, yan. Ito, fair value gap din to. Yan. So, yung mga fair value gap na yan is inefficiency o mga unfilled orders na pwedeng balikan. Yan. Itong order block naman, katulad nga nung na-mention, ito yung pinagmulan ng malaking impulse. Ito naman yung mga inefficiency or mga unfilled orders na pwedeng balikan talaga. And kung oobserbahan natin on
1 hour tayo. Sige, mag 1 hour tayo. Naglagay tayo ng mga period separator. Ayan. Period separator. Ayan, 1. From here, ito yung low, ito yung high. And then, correction. So, ito na naman yung higher low. Ayan. Ayan. Higher low, higher high, higher high, higher low, higher low, higher low. And then, yun. Higher high, ano? High na naman to, high. And then ito, higher low. Ulitin ko, low, higher low, higher low, higher low, high, higher high. So, yan yung uptrend, di ba? Higher high. So, this is Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday. Pero kung papansinin nyo, ito, hindi na higher high. Hindi na higher high. At ito, halos tagpantay na yan. Meron lang ditong weak. So, since hindi na ito higher high, ito ngayon ay lower high. So, para bang lumalabas, yung kung tituntunin nyo yung line na ganon, unti-unti siyang nagbe-bend. So, hindi na yan yung structure ng uptrend na solid. So, kaya by Monday, we wait if this will be, mabe-break. Kung ma-break yan, so, possible na revisit ito. So, pag na-break yan, so, breakout, a retest, and a rejection, so we can sell hanggang dito sa area na to. And kung scalping ka naman, pwede kang 30, 20 pips, gano'n. Let's say, 1 hour yan ha, let's say Let's say mangyari yun, na-break ito by Monday. Again, di ba? Ayan yung uptrend. So, since ito ngayon ay lower high at na-break yan, magkakaroon ng choke dito. Pag nagkaroon ng choke dyan, we wait for the inefficiency dito. And then, breakout, a retest, and a rejection. So, pwede ditong mag-sell tayo. Ngayon, kung nasa 1 hour na yan, let's say, nabuo na yung rejection, nabuo na yung rejection. That is the time na baba tayo ng 15 minutes. What will happen pag nasa 15 minutes na? Let's say 15 minutes. So, di ba? Ayan siya, oh. High, higher high, low, lower, higher low. So, what if ma-break yan? Ngayon nga, yung ma-break dito. So, magkakaroon ng choke. And then, you wait for the pullback sa 1 hour. Breakout, a retest or pullback, and then a rejection. Dito sa, yan, pwedeng dito. Or may fair value gap. O dito, kahit dito. Yan, kahit yan. So, pag nagkaroon ng ganon, let's say, pagka-choke, breakout. So, nagkaroon ng candlestick, yan, ganyan. Sabihin na natin ganyan, tapos, ayan. Tapos, biglang nagkaroon ng rejection, ganon. Ito yung low, ito ngayon yung body, bumalik sa ilalim ng low. So, pag ganyan, 1 hour, punta ka na ng 15 minutes. O, pagdating sa 15 minutes, ganun din. Pagdating ng 15 minutes, ito yung nakita mo, o, pwede ka na mag-sell. Pwedeng dito ang TP, o kaya, baba ka ng 5 minutes. Pag baba mo ng 5 minutes, ganyan din nakita mo. Pag retest, rejection, o sell. O, pwede ka mag-TP rito. O
konti dito sa gitna nito. Pag bumalik uli, retest, rejection. TP uli dito. So, ano to? Ano tong hahantayin rito? Ganito rin, ito rin. Itong setup na to, CRT. Ito, pwedeng makakita ka ng ganon. Ito yung green, tapos bumaligtad. Yan. 20 pips. Tapos pagbalik uli, rejection, another 20 pips. Pagbalik uli, another 20 pips. Hanggang makarating dito sa sinasabi nating ito. Hanggang makarating dito. So, halimbawa, entry, panalo, entry, panalo, entry, panalo, entry, talo. Stop ka na muna. Stop na. Baka mamaya overtrade na. So, yun yung magiging discipline. Ulitin natin, ha? Ulitin ko lang. Daily. Diba? Daily, yan. Sa daily, although na nagkaroon ng rejection, ito yung high, ito yung rejection, supposed to be CRT setup na to, pero hindi nangyari, bumalik. Bumalik siya, pero below previous week high pa rin. So, we wait Monday, for example, 4 hours. We wait for the 4 hours. Kasi kung maobserbahan naman natin, talaga, mapapansin natin, this is the high, higher high, hindi na to higher high. This is the low, higher low, higher low, higher low, pero halos hindi na higher low. Halos pantay na. Wala nang higher high, medyo pumantay pa yung kan. What if ito bumaba dito, so there will be a choke. If there is a choke, ibig sabihin, possible change of structure from uptrend to downtrend to revisit this area. So, breakout, retest, kaya lang, dadaan muna dito, a smaller version of that setup. Pero bago tayo dito muna tayo. Dito muna yung solving natin. If that is the case, for example, nagkaroon ng breakout, so we wait for the retest. Saan? Kung saan nag-breakout? Dito or dito, somewhere here. Paano mo titingnan yan? Let's say, nasa 4 hours ka, o di, baba ka ng 1 hour. Ganun pa din. So, sabihin na natin, ito, low, higher low, higher low. Pero ito, halos hindi na, di ba? Higher high, higher high, higher high. Ito, hindi na. Lower high na to. So, there is a possibility na magkaroon ng change of structure pag itong low na to ay na-break. Yan. Pwede nga sabihin natin, dito, choke na eh. Dito na yung break of structure. So, the moment na nagkaroon ng break of structure, yan, o breakout. Once kasi nagkaroon ng choke or break of structure, lalo na break of structure, ibig sabihin, posible magtuloy-tuloy pababa. Kaya nga, break of structure or choke. But you need to wait for the pullback. Saan ang pullback? Possible dito, yan. Yeah, yan, o, dito. Daming touches yan. Breakout, retest. So, pag nagre-retest yan, so may merong green. Green, de 1 hour. Tapos, biglang may ganon. Biglang nagkaroon ng ganyang candlestick. High, nag-reject, pumasok sa ilalim ng high. So, yan na. Baka na ngayon ng 15 minutes. Pagbaba mo ng 15 minutes, ganon din naman ang mangyayari. Let's say, nagkaroon ng break na structure. 15 minutes, ganyan na siya. So, break of structure o choke. So, pwedeng magkaroon ng ganyan. Tapos, balik na naman. Pero dahil ang bias natin is downtrend, so ito, pwedeng itong maliit na to, itong maliit na to, pwedeng ito yung ganyan. 15 minutes time frame. O, tapos bumalik sa loob.
So, ayun, pwede kang mag-sell. Diba? So, ito So, pwedeng the break of structure. Pagdating dito, pwedeng merong rejection. Tapos, yan naman ngayon, papunta ro sa taas, pwedeng pagano naman yan. Pwede yung huling-huling itong huli na to, pag ikinuha mo sa candlestick yan, ganyan yan siya. So, ito yung high na ito. Bumalik yung body sa ilalim ng high. Yeah. So, pwede ka na uling mag-sell dito. Sell. TP. Pullback. Rejection. Pasok uli. TP. Pullback. Rejection. Pasok uli. Yun lang. Ganun lang yung pwede kong masabi na ginagawa ko. I hope na makatulong ito, and then we will try to have a Zoom bukas regarding this strategy. So, medyo nakatulog tayo kaya parang malinaw tingnan yung chart. See you maybe tomorrow.